Naganap ang kasong ito sa Republic of Ireland noong January 12, 2020. Ang Drogheda ay isang daungang bayan sa Republic of Ireland. Doon isinilang si Cian Mulready Woods noong February 12, 2003. Sa kanyang paglaki, ang paborito niyang gawin ay ilabas ang kanyang motocross bike para sa ilang rides. Ngunit sa kanyang early teenage years, sinimulan niyang isangkot ang kanyang sarili sa ilang maliit na krimen at noong bandang 2018, bumaling siya sa organisadong krimen noong siya ay 15 years old pa lamang at nakakuha ng reputasyon bilang isang medyo bayolenteng indibidwal. Ang January 12, 2020 ay nagsimula tulad ng iba pa para sa pamilyang Mulready Woods. Ngunit sa oras na yon, linggo ng hapon, lahat ay nagbago. Nawawala si Cian at walang sinuman ang may alam kung nasaan siya. Kinabukasan ng Lunes ng hapon, nagpost ang kanyang nakatatandang kapatid na babae sa Facebook. Nagtatanong kung may nakakaalam kung nasaan ang kanyang kapatid. Ang huling beses na nakita si Cian ay noong linggo ng gabi, malapit sa kanilang tahanan. Mas maaga sa araw na yon, tinawagan ni Cian ang kanyang ina upang humiling na iwanan siya ng pera para pambayad ng taxi pa uwi. Simula noon, wala sa kanyang pamilya o mga kaibigan ang nakakaalam kung nasaan siya. Huling nakita siya nakasuot ng navy blue na Hugo Boss tracksuit, itim na Hugo Boss runner, nakasuot ng isang Canada Goose jacket at isang Gucci baseball cap. Sa kalaunan, inireport siya ng kanyang pamilya na nawawala sa Canada, na siyang pangalan para sa National Police Service sa Republic of Ireland. Nang suriing mabuti ng mga otoridad ang history ni Cian, napagtanto nilang may magandang dahilan ang kanyang pamilya para mag-alala. Ilang araw bago nawala si Cian, isang video ang naipost sa social media ng isang lokal na kriminal. At sa video na ito paulit-ulit na binantaan ng lalaki na tatapusin ang 17 anyos na binatilyong si Cian. Ang kanilang mga banta ay tahasan na kinasasangkutan ng salitang pagdukot, pagpatay at pag-chop-chop sa katawan. Noong panahon na yon, ang Drogheda ay nasa gitna ng isang nakamamatay na away ng mga kang at sa oras na umabot si Cian sa kanyang teenage years, ang away na ito ay umakyat sa ganap na digmaan at ang binatilyo ay bahagi ng mga kang. Ibig sabihin ang karahasang ito ay nangangahulugan na ang ilang bahagi ng lungsod ay binansagan bilang mapanganib na mga lugar para puntahan na sinusubukang iwasan ng karamihan sa mga tao. At hindi nagtagal, naging kasapi si Cian sa mga delikadong grupo. Naging kasangkot siya sa isa sa mga pangunahing dilinggang sa mga oras na yon, kung saan ang tunggalian nito sa kakumpetensyang grupo ay nagsisimula ng uminit. Hindi ito ang uri ng gang war kung saan ang karahasan ay limitado sa mga pagbabanta at pagpapakita ng superiority. Mas brutal ito kaysa doon. May dalang mga armas ang grupo ni Cian at hindi sila natatakot na gamitin ang mga ito. Mayroon din silang husay sa paggawa ng pipe bomb at petrol bomb na ginagamit nila sa pag-atake sa mga hideouts ng kanilang mga kalaban. Di nagtagal, si Cian ay gumanap ng isang direktang papel sa karahasan. Noong 2019, binasag niya ang bintana at naghagis ng petrol bomb sa loob ng bahay ng isang binatang may utang sa grupo. Sinabi sa kanila ni Cian na susunugin niya ang mga ito ng buhay sa kanilang mga higaan at sinabi niyang hindi niya ito nagawa ng maayos noong nakaraang pagkakataon. Hindi nagtagal pagkatapos ng insidenteng ito, siya ay inaresto at kinasuhan ng pagtatago ng mga bawal na gamot. Mayroon ding mga ulat na pinahirapan at pinatay ni Cian ang isang pusa ng babae dahil may utang sa kanya ang babaeng ito at hindi ito makapagbayad sa tamang oras. Ito ay ilan lamang sa mga bagay na inakusa kay Cian at kung ano ang nagbigay sa kanya ng reputasyon ng isang lubhang marahas na binata. Sa oras ng kanyang pagkawala, kilalang kilala na ng mga pulis si Cian, ngunit ang ilan sa mga nakakabagabag na impormasyong ito ay nalaman pagkatapos lamang maiulat na nawawala si Cian. Kaya lang sa oras na pinagsama-sama na ng mga otoridad ang kanyang mga paggalaw sa nakalipas na ilang buwan hanggang sa kanyang pagkawala, huli na ang lahat. Noong Lunes, ilang oras lamang pagkatapos mag-post ng kapatid ni Cian na humihingi ng tulong upang hanapin ito, isang lalaking naglalakad sa kalye ng S. Dublin ang nakakita ng isang malaking sports bag. Pagbukasan niya ng zipper, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Mga putol na paa ng tao at ang kakaiba ay may isang pares ng flip-flops. Kinabukasan 1:30 ng madaling araw, tumugon ng mga pulis sa mga ulat ng isang nasusunog na sasakyan. Nang maapula ng mga bombero ang apoy, natagpuan nila ang isang ulo at dalawang kamay sa loob ng nasunog na sasakyan.
Pagkatapos ay napatunayan ng mga pagsusuri sa DNA na ang ulo at ang mga putol na kamay at paa lahat ay kay Kin. Kaya lang hindi sa kanya ang mga flip-flops. Pero sa investigasyon na binigyang kahulugan nito ng mga investigador bilang karagdagang banta sa gang na kilalang kanyang kinabibilangan. Lumilitaw na ilang linggo bago ang pagpatay kay Kin, isang 35 years old na lalaking mula sa kalabang grupo ang inatake sa kalye. Paalis na ito sa isang gym noong panahon na yon at nakasuot ng isang pares ng flip-flops na ninakaw sa panahon ng pag-atake. Yes! That's only the start of it! That's only the start of it! That's only the start of it, Robbie! Pagkatapos, isang tao mula sa gang ni Kin ang nag-post sa social media ng larawang suot ang flip-flops na may caption na pagkut siya sa taong may-ari nito. Ang taong nagmamay-ari ng mga sandalyas na yon ay si Robbie Lawler. Ang pagtapos at pag-chop-chop sa isang binatilyo ay maaaring magmukhang isang sobrang dramatikong pag-ihihiganti para sa pagkawala ng isang pares ng sandalyas. Ngunit para sa mga nakakaalam ng reputasyon ni Robbie Lawler, ito ay eksakto sa kanyang estilo. Si Robbie ay isang hitman at ang miyembro ng isang gang na kilala bilang anti-Maguire faction. Siya ang naging pangunahing sospek sa brutal na pagtapos kay Kin. Siya rin ang punong sospek para sa sunod-sunod na iba pang mga pagpatay kabilang ang kriminal na si Mark Bryan noong 2005, si David Fred Lynch noong 2009, ang kanyang kaibigan na si Nell Dins noong 2010 at ang kanyang dating matalik na kaibigang si Kenneth Finn noong 2018. Siya ay may masamang reputasyon sa mga lansangan at kahit ang mga kakampi niya ay alam na hindi siya mapagpatawad. May mga ulat mula sa mga taong kasama ni Robbie sa bilangguan na nagsalita tungkol sa takot na itinanim niya sa iba pang mga bilanggo. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang marahas na record, siya ay pinalaya mula sa bilangguan isang buwan lamang bago ang pagtumba kay Kin. Pagkatapos ay tiyak na naitali si Robbie sa pagligpit kay Kin nang ituro ng isa sa kanyang mga kasamahan ang mga investigador sa direksyon ng bahay kung saan tinapos ang binatilyo. Si Gerard McKenna ang may-ari ng bahay at sinabi niya sa pulisya na nagbanta si Robbie na tatapusin siya at ang kanyang mga anak at tatadda rin silang parang giniling na karne kung hindi niya linisin ng maayos ang kalat ng pinangyarihan ng krimen sa loob ng kanyang tahanan. Ngunit nang umuwi siya pagkatapos ng pagpatay kay Kin, napakaraming dugo at hindi niya naalis ang lahat ng ebidensya. Matapos matagpuan ang ilang bahagi ng katawan ni Kin, naglabas ng pahayag ang mga otoridad na nagsasabing ang nangyari sa binatilyo ay isang brutal at mabangis na pag-atake. Ang pamilya ni Kin ay nawasak sa kanyang pagkawala at ang paraan kung paano pinagputol-putol ang kanyang katawan at itinapon. Ang tanging meron sila ay ang kanyang ulo at ang kanyang mga kamay at paa at ang pag-asa na ang natitirang bahagi ng kanyang mga labi ay matatagpuan upang maihimlay nila ito ng buo. Pagkalipas ng 3 buwan noong April ng 2020, natagpuan ang mga huling peraso ng pinutol na katawan ni Kin sa kanyang bayan. Natagpuan ang mga labi na nakatago sa tinutubuan ng mga palumpon sa isang bangin. Pinaniniwalaan na ang mga kasama ni Robbie ay inutusang dalhin ang putol na katawan ni Kin sa tahanan ng kanyang pinakamalaking karibal. Kaya lang itinapon na lang nila ang natirang bahagi nang mabilis na matagpuan ng bag na naglalaman ng mga paa ni Kin. Sa mga lumipas na buwan, napakalaki na ng bahagi ng pinutol na katawan ni Kin ang kinain ng mga hayop. Pagkatapos ay iniulat ng media na ang binatilyo ay opisyal na binigyan ng babala ng pulisya na nasa panganib ang kanyang buhay noong January 5, 2020 at pinaghihinalaang naglalaro siya sa magkabilang panig ng nag-aaway ng mga grupo. Isang hinala na sa huli ay magiging isa sa mga dahilan kaya siya naging target para iligpit. Dahil dito nagsusuot siya ng ballistic vest dahil sa mga banta ng kanyang buhay. Pagkatapos ay lumabas ang balita kung paano namatay si Kin nang aristuhin ng 2 lalaki, ang mga miyembro ng karibal na gang na sina Paul Crosby, edad 27 at Gerard Cruz, edad 49. Napag-alaman na noong araw na nawala si Kin, nakipagtagpo siya kay Paul Crosby. Malamang nagtiwala si Kin kay Paul dahil sa paglalaro niya sa magkabilang panig ng mga grupo. Nagkita sila sa labas ng isang tindahan sa bayan at sumakay si Kin sa kotse kasama nila ni Gerard bago siya inihatid ng mga ito sa bahay kung saan siya tatapusin. Si Kin ay pinahirapan gamit ang mga power tool ng salarin at sinaksak ng maraming beses sa katawan. Pinaniniwalaan din na ang malagim na pagpapahirap at pagtapos sa kanya ay kinuna ng video na nilayon upang magamit para magpadala ng mensahe sa karibal na grupo.
Pero ayon sa mga ulat, hindi ito kinumpirma ng mga investigador. Pagkatapos ay chinap-chop ang katawan ni Ken gamit ang mga power tools. Walang ebidensya na sina Paul Crosby at Gerard Cruz ay naroon sa oras ng krimen, ngunit sila ang nagdala sa binatilyo sa katapusan nito. Sa kabila ng pagiging pangunahing suspect ni Robbie sa pagpatay kay Ken mula sa get-go, hindi siya kailanman inaresto at hindi rin siya kinasuhan. Ang pagkakataon na para sa hustisya ay lubusang napalampas nang mapatay si Robbie sa isang gangland. Hindi nagtagal matapos matagpuan ang huling bahagi ng katawan ni Ken. Sina Paul Crosby at Gerard Cruz ay kinasuhan kaugnay ng insidente. Si Paul ay binigyan ng 10 taong sentensya habang si Gerard ay binigyan ng 7 taon. Ang dalawang nasasakdal ay umamin na nagkasala sa pag-facilitate ng krimen. Makikitang nagtatawanan ang dalawang ito habang dinadala sa holding cell at narinig pa ang isa na nagyayabang na magaan lang umano ang kanilang naging parusa. Si Gerard McKinney, ang taong nagmamay-ari ng bahay kung saan pinatay si Ken, ay nakatanggap ng 4 na taong sentensya para sa kanyang tungkulin sa pagtatangkang sirain ng ebidensya ng isang krimen. Mukhang walang napakaraming impormasyon tungkol sa lawak kung paano pinahirapan si Ken. Gayunpaman, may ilang mga ulat tungkol sa paggamit ng isang drill sa pagpapahirap sa kanya. Ang kaso ay nag-udyok sa isa sa mga nangungunang politiko ng Ireland na sabihing marahil ito ay isa sa mga pinakakakilakilapot at nakakatakot ang mga pagpatay na kanilang maiisip. Inilarawan din ng pulisya ang pagtapos kay Ken bilang isa sa pinakamasamang pagpatay na kanilang nakita, na nakakabahalang isipin dahil ang mga pulis na ito ay malamang na humarap na sa maraming uri ng mga pagpatay ng gang. May ilang usap-usapan din na lumutang tungkol sa pagtapos sa binata noong gabing yun. Sinabi ng ilan na nagawa pa ni Ken na makalabas sa pinagkulungang bahay sa panahon ng pagpapahirap at tumakbo sa mga kalapit na mga tahanan, kumakatok sa kanilang mga pintuan at humihingi ng tulong. Ngunit walang nag-alokan ng anumang tulong. Dahil sa kanyang reputasyon bilang isang firebomber, kaya't kalaunan ay kinaladkad din siya ng mga salarin pabalik sa loob ng bahay. Saka walang awang pinagpatuloy ang pagpapahirap bago tuluyang pinatahimik at tinadtad. Pero gaya po ng sinabi ko, usap-usapan lang po ang mga ito ng mga taong nakatira sa lugar. Ang pagtapos kay Ken ay isang matibay na paalala ng mapangwasak ang mga kahihinatnan ng karahasan ng gang at kung paanong ang mga kabataang na-impluwensyahan nito ay mahuhulog sa isang buhay ng krimen. Shoutout po kina Loy Valiente from KSA, kay Christy Mino from Hong Kong, at kay Shinonaka Evelyn. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Paalam!